Meron na naman po tayong isang malaking balita dito na yumanig dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na para sa mga sumusubaybay dito kay XRP. Kamakailan lamang po kasi ay isang major development ang nangyari sa kaso ni Ripple at saka SEC, kung saan ang United States Court of Appeals ay opisyal na pansamantalang sinuspindi ang apela. Ito ay isang hakbang na matagal nang hinihintay ng buong crypto community. Kaya ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Tapos na ba ang laban? Ano ang susunod na hakbang? At higit po sa lahat, ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa kaso ng XRP at ang SEC. Nito pong April 17, 2025, formal na in-announce ng United States Court of Appeals for the Second Circuit na pansamantala muna nilang ihihinto ang proseso ng apela sa pagitan ng SEC at ang Ripple. Pero teka, bakit nga ba ito mahalaga? Matatandaan ang kasong ito ay nagsimula pa noong December 2020, kung saan ay inakusa ng SEC ang Ripple na nagbebenta ng XRP bilang unregistered security sa mga institutional investors. Dahil dito, nagkaroon po ng permanent injunction laban kay Ripple na nagbabawal sa kanila na magbenta ng XRP sa institutional clients sa Amerika, maliban na lang kung meron silang exemption mula sa SEC. Kaya sa madaling salita ay nawala ang kalayaan ni Ripple na gamitin sa XRP para sa kanilang cross-border payment solutions. At ang hatol pa ng korte ay magbayad ng multa na $125 million. Ngayon ay bakit po inihinto ng korte ang apela? Kamakailan lamang ay parehong humiling ang Ripple at ang SEC sa korte na ihinto muna ang apela. Ibig sabihin ay may pinag-uusapan silang posibleng kasunduan para tapusin na ang kaso. At pinayagan ito ni Judge Jose A. Cabranes ng Second Circuit. Ang ibig sabihin nito ay wala munang isasubmit na legal brief ang dalawang panig. Yan, ang dalawang panig. At wala munang aktibong galaw sa kaso hanggang hindi sinasabi ng korte na tuloy na ulit. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na po ang lahat. Ang SEC ay may 60 days para mag-submit ng status report kung gusto pa nilang ituloy ang kaso o kung tuluyan na nilang aayusin ito kasama si Ripple. Ngayon ay ano po ang posibleng kasunduan ng SEC at saka Ripple? Ayon po sa ulat, ang pinag-uusapang kasunduan at ay vacating ng permanent injunction laban kay Ripple at pagbaba ng multa mula $125 million kung saan ay magiging $50 million na lamang. Pero may isang importanteng kondisyon. Kailangan munang aprubahan ng mga commissioners ng SEC ang kasunduang ito. Sa ngayon ay pinag-iisipan pa nila kung tatanggapin po nila ang terms. Kung aprobado na, parehong magkakain ng motion ang Ripple at saka SEC para hilingin kay Judge Analisa Torres na i-modify ang kanyang final ruling. Sa simpleng salita, aayusin po nila ang desisyon ng korte para alisin ang ban at bawasan ang multa. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng kasong ito kay XRP at saka Ripple? Yan, syempre malaki, sobrang laki. Unang-una kung tuluyan na pong matanggal ang permanent injunction, magkakaroon po muli ng kalayaan si Ripple na gamitin si XRP sa institutional sales sa US. Mas mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo lalo na sa payment infrastructure gamit sa XRP. Pangalawa, ang pagbawas po sa multa ay hindi lang usaping pera. Ito ay isang simbolikong tagumpay para kay Ripple dahil nangangahulugan ito na pumapayag po ang SEC na ibaba ang parusa. Isang indikasyon na handa na silang makipag-ayos. Pangatlo, kung tuluyan ng matapos ang kasong ito, magkakaroon po ng mas malinaw na gabay ang buong crypto industry kung paano po i-handle ang mga tokens gaya ni XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng susunod na mangyari? Ayon po kay
legal expert na si Attorney Fred Rispoli. Ayan, posibleng matapos na ang kaso bago sumapit ang May 25, 2025. Ibig sabihin, halos 4 na taon mula nang magsimula ito, mukhang matatapos na rin ang isa sa pinaka-importanting legal battles sa kasaysayan ng crypto. Kapag nangyari ito, hindi lang si Ripple ang makikinabang. Lahat ng crypto projects na gumagamit po ng tokens ay mas magkakaroon ng lakas ng loob at saka legal clarity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin ay napaka-positibo po ng epekto nito. At bakit? Una, kung mawala na ang uncertainty sa kaso ni XRP, mas tataas po ang kumpiyansa ng mga investors dito kay XRP. Mas maraming exchanges ang mag-o-open ng access at posibleng umangat pa ang presyo ni XRP dahil sa mas malinaw na regulasyon. Pangalawa, marami pong Pinoy ang gumagamit ng XRP bilang remittance tool at para sa cross-border transactions. Kung lumakas po ulit ang operasyon ni Ripple sa global level, mas mapapalawak pa ang access natin sa murang international payments. Pangatlo, kung makikita ng ibang regulators na posibleng magkaroon ng maayos na kasunduan sa pagitan po ng mga project at ahensya ng gobyerno, mas magiging open ang mundo sa crypto innovations. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang development na ito ay isang malaking hakbang pasulong para sa decentralization at innovation sa crypto industry. Hindi lang ito tungkol sa isang token o isang kumpanya. Isa itong laban na sumisimbolo o pagtanggap ng bagong sistema ng finance na bukas po sa lahat. Yan, bagong financial system na bukas para sa lahat. O matagal ang proseso. Oo, matagal po ang proseso. Maraming pagdadaanan. Pero kung may isang bagay na napatunayan sa kasong ito, at yan ay kaya ng crypto na tumayo at lumaban. At kung ikaw po ay isang Pinoy na naniniwala sa hinaharap ng digital assets, dapat na bantayan natin ito. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng inspirasyon at gabay kung paano po lalaban ang crypto sa harap ng mga regulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.